Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Nag-iisip ka ba ng pwede mong lutuin na pwede natin i-share sa ating pamilya? Pwedeng panghandaan at pwede mong pagkakitaan? Naririnig mo ba kung gaano kalutong to? At talaga namang sure na maggugustuhan ng pamilya mo, lalo na ng mga bata. Kaya naman ngayon, samahan niyo ako. Magluluto tayo o gagawa tayo ng chicken cordon bleu. Una, kakailanganin natin ng 1 kilo ng chicken breast. At para mas maparami natin at maging pantay ang laki ng bawat isang piraso ng chicken cordon bleu, ay gagawa natin ang paraan yan. So, bali dito, hiniwa ko ng ganito kalalaki dahil ito ay ating gigilingin. Pwede kayong gumamit ng food processor or pwede nyo naman ipagiling sa mga supermarket na bibilhan ninyo ng inyong chicken breast. Ginagawa natin to para pare-parehas ang laki ng bawat isa. So kung mapapansin nyo kapag bibili kayo sa mga market, sa mga online, bakit pare-parehas ang laki ng chicken cordon bleu na kanilang binibenta? So ganito ang diskarte. Gigilingin natin ang chicken para naman masiksik at makuha natin yung tamang laki na ating gagawin. So, ito naman ay optional kasi meron din ako mga video na hindi ko na ginigiling. Pero dahil marami din sa akin ang nagme-message paano ba daw para makuha ng tama at pare-paresan laki, ma-share naman natin. So, pagkatapos natin magiling, titimplahan natin yan ng paminta. Pwede rin kayong gumamit ng white pepper para hindi masyadong maduming tignan. Pero dahil konti lang naman yung ilalagay natin, ay okay na yon. Naglagay ako ng konting asin at 1/3 cup ng potato flour. So, gagamit tayo ng potato flour para ito yung magiging parang magdidikit at hindi buhaghag yung ating chicken kapag atin ng bibilugin. So, imamassage lang natin gaya ng ginagawa ko. Ngayon, kung wala kayong makitang potato flour sa inyong lugar, wala kayong mabili, pwede naman po ang harina. So, pagkatapos natin yan ma-mix, ay gagawin natin dito, iset aside muna natin para makapag-prepare tayo ng ating mga kakailanganin pa. So, bali dito, meron tayong slice na cheese. So, pwede kayong gumamit any brand ng cheese at meron din tayong sweet ham. Pwede kayong gumamit ng chicken ham kung hindi kayo kumakain ng pork. Then, kakailanganin natin ng timbangan. Titimbangin natin ng 90 grams kada karne ng chicken yung ating gagamitin. So, dito ginagawa natin para pare-parehas ang laki na ating magagawang chicken cordon bleu. So, tandaan mga manay, itong idea na pinapakita ko sa inyo ay para sa mga gustong magnegosyo at pare-parehas ang presyo na inyong magagawa. So, pagkatapos kong matimbang, kakailanganin natin ng cling wrap na pambalot. So, ganyan lang, ilagay nyo sa inyong table para kumapit. Then, ilalagay na natin yung ating tinimbang na manok. So, dito gagawin natin ay ipa-flatten lang natin sa ating cling wrap na pasiksik. So, kailangan iwasan na may butas. Then, saka natin sundan ng ham at keso. At ipo-fold natin gaya nito. Then, sisiksikin natin para wala pong butas sa magkabilang gilid. Gaya ng ginagawa ko. So, kung mapapansin nyo, yung isang kamay ko may gloves, yung isa wala kasi yung isa lang naman yung pinangkakapit ko sa karne. Then, ganito yung diskarte na gagawin ninyo. Pare-parehas ang taba, pare-parehas ang haba at kapal. Then, ulitin lang natin gaya ng ginawa natin kanina. So, pwede kayong maglagay din ng tawag dito ng paprika sa inyong chicken breast para may linamnam at pwede rin kayong magdagdag ng mga pampalasa na nais pa ninyo. So, itong aking pinapakita ay depende po kasi yan sa timpla na gusto ng ating mga customer. Pagkatapos natin marolyo, nakikita nyo pinipisil ko yung merong mga uwang para po siksik yung ating chicken cordon bleu. So, kung mapapansin nyo, pare-parehas ang laki, di ba? At dahil tapos na tayo, ang gagawin natin dito ay ilalagay natin to sa freezer. Nakagawa ako ng 12 pieces na chicken cordon bleu sa ating recipe. So dito pa lang panalong-panalo na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Ilagay lang natin yan sa freezer ng 2 oras at kapag ganito na yung kanyang itsura, sobrang tigas na. So tatanggalin na natin yung cling wrap na nakabalot.
Dito pa lang ay makikita ninyo na napakakinis at siksik ng ating chicken cordon bleu. Huwag kayo mag-alala dahil kapag natikman nyo, talagang purong chicken talaga ang malalasahan ninyo. Ayan. So dahil napakita ko na yun sa inyo, gawin naman natin yung ating pang-coating. So dito kailangan natin ng 1/3 cup ng flour, then 1/3 cup ng cornstarch para malutong yung breading ng ating chicken cordon bleu. Haluin natin, then iset aside. Hindi na natin to kailangan pang timplahan kasi maalat na. Meron na tayo kasing cheese para naman balance. Kakailanganin natin ng 2 pirasong large size ng itlog, batihin. Then iset aside ulit natin. At dito, hindi mawawala, kailangan natin ng breadcrumbs. So dito sa mga pinapakita ko sa inyo, kapag kinulang ay gumawa lang ulit kayo ng bago. Pero sa aking ginamit ay sakto lang. So pagkatapos ko matanggalan ng cling wrap yung ating manok na binalot, so yan, pwede na tayo mag-umpisa. Una, ididip natin dito sa ating flour. So dahil nga sobrang tigas nito galing sa ating freezer, ayan, konti lang yung dumidikit na harina. Then, saka natin to maya-maya ididip sa binati nating itlog. So, kung gusto nyong makapal yung pagka-breading ng flour, ang gagawin lang po natin is doblehin lamang po ang pagdip sa harina. So, dito ipapakita ko sa inyo, ayan, idip na natin sa egg, then diretso naman sa ating breadcrumbs. Ganyan lang po. Pero kung mapapansin nyo dito sa aking ipapakita, manipis lang yung pagka-coat ng ating breadcrumbs kasi nga hindi naman ganun karami yung dumikit din na harina na ginawa natin kanina. Pero mas maganda kasi kung titignan nyo, mas makikita talaga na lamang ang laman kesa sa coating. So mga manay, dito sa recipe na to, nako, pwedeng nyo na itong pagkakitaan kasi dito makakapag-costing kayo ng maayos. Dahil minsan nakakabili tayo, di ba, ng mga chicken breast na may malaki, may maliit, may manipis. So kapag nagbabalot tayo, hindi na pare-parehas ang laki. So dito sa recipe na to, pinapakita ko lang sa inyo para naman at least may idea kayo kung paano natin kumbaga mamamanage yung pare-parehas ang laki at hindi tayo malulugi. Pagkatapos natin makapag-coat yan sa ating chicken cordon bleu, so pwede na natin tong i-fry. Pero dahil sobrang tigas to, mas mainam tanggalin nyo muna yung pagkalamig niya bago ninyo iprito para po maluto ang loob. Hindi po yung luto ang labas, hilaw yung loob. Then, mas mainam na mas marami ang mantika para po pantay po ang pagkakaluto. At huwag pong lalakasan. Mas mainam din po nakatamtaman ng apoy para po dahan-dahan na naluluto ang loob bago ang labas. At huwag din pong iiwanan para naman po maiwasan na masunog. Then, pakalipas ng ilang minuto, eto na. Pero hindi pa to totaling luto para sa akin. Kaya naman, iikot-ikot ko pa yan. So, yan mga manay. Pero yung bango na aamoy ko na. Kaya naman, eto na ang ating chicken cordon bleu. Dahil luto na, pwede na natin hanguin sa ating pinaglulutuan. Ready na ba kayo? Anong masarap na pang-dip dito? Mayo na may garlic o ketchup? So, sige nga, comment down below. Pero sa akin, parehas masarap. Pero kahit wala tong pang-dip mga manay, masarap na po ang timpla nito. So, slice natin para makita nyo yung loob. So, kung meron kayong mga catering or nagtatanggap kayo ng mga paluto, magandang idea to mga manay kasi kung titignan nyo, masiksik siya. At para sa akin, mas maganda yung kinalabasan. Hindi siya yung nagbubuhaghag. So, slice lang natin ang lutong. At ang ganda kapag in-slice mo siya. At kung mapapansin nyo yung pinaka-coating o yung breading natin, manipis lang. Hindi siya yung humihiwalay. Kaya naman, ano pa ang kasunod nito? Tikiman na. Para dito sa ating recipe, sana po nakadagdag idea sa inyo mga manay ang aking simpleng pagtuturo kung paano gumawa o paano diskartehan ang chicken cordon bleu na pwede nyong pagkakitaan. Solid, ang sarap. Kaya muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Dahil nga malapit na ang mga okasyon na parating,
unti-untiin nating gawin ang mga request ninyo para naman pwede nyong pagkakitaan. Paalam!